tagapaabot kan mga informasyon sa laog kung maging sa luwas kan chapter. So yan po ang ini-ang term of office, ma'am. Sabi. Election and term of office. O kung kita agad, ayan, qualification. Kaya na ito. Qualification, letter C. Yeah, letter C. Qualification, election in term of office. Number 1, all active members with a residency of at least 2 years in the chapter may qualify to be elected to any position. Yan ang number 1. Pag-incorporate na lang po dyan. Number 2, both the board of directors and the executive officers of every chapter shall be elected from among its active members on the 4th quarter of every year. Ano po sa 4th quarter of every year? Kawasa po, kapag January, mag-election ang PCC. Ang Gabusting chapter presidents pwedeng mag-qualify as candidates para duman sa mga set of officers kang Provincial Coordinating Council. Yun po, January tagi ito po. So, excuse me, election ng PCC, January. So dapat po ang mga chapters naka-election na on the 4th quarter of every year. Para itong sa ilang mga officers mag-qualify duman sa PCC. Sunod. Okay. Term of office. Both the board of directors and the executive officers of every chapter may opt to serve ako na yan. Ito na. Oo. Shall serve for a 1-year term, qualified for election for 2 succeeding terms. Yan po ang Article 4. BOT and executive officers. Any comment? Any remark, reaction sa kayo? Sir, ang PCC kaya, ikaw man set of officer. Kung dyan, ang problema dyan, kung magkakaroon duplication kaya sa regional, sa PCC, halos parehas ang mga posisyon dyan. Ang ano sir, ang sistema, yan na yan dati sa PCC, sa IRR. Pag ang chapter president, kang sarong chapter, napili bilang Provincial Coordinating Council chairman, mababayaan niya ito sa iyang position sa chapter, riribayan siya kang EVP. Bilang chairman kang Provincial Council, saro siya sa mga pipilian para sa RCC governorship. So, iyo po yan ang flow. Yan si nailakad ka ng sistema. Oh. Ito po ang chapter ay Article 4. Iyo, igaw pa pong may concern yung iba. Sir, nakitaas ka pong kamot. Naghakay ka lang. Wala ko sir, may iahapot ka. Dahil ko kaya nag-arap ka rin si kamot ni sir. Naghakay lang pala, namunat. Isa pa po ang iba. Di nga po, kung mayo na, let's put this into the division of the House. As many as in favor, duman sa Article 4 as read, as presented, please say aye. Ay! Those who are in favor, please say nay. Wala. Ayes have it. Article 4 is hereby approved. Next. Requirements. Sa section ano yan? Sa membership.
Ini po na kaya nagkakaproblema sa pag-igwang mga applicants. Iyon po, particular duman sa mga fee. Iyon. Ang requirements po sa pag-ako ng mga applicants, letter A, accomplished application form. Isa po ang pagkukuha ng kayan, ang BP4 admin ng kada chapter. Igwa na po kaning group format ang regional council. Mahagat na lang ang BP4 admin sa regional secretariat. Letter B, clearances. Barangay, police, NBI, and medical clearance. Letter C, confirmation certificate. Ang confirmation certificate, hali na yan sa chapter. Kung sabihin, dahil ka pwedeng ma-elevate into regular membership kung dahil ka confirm as applicant. Ipo, tapang confirmation, malaog ka duman sa pagiging probationary member. Mayong pwedeng i-elevate na bagong probationary member, not unless honorary member yan, or special member. Okay? Must own or possess a two-way portable radio. Kadaklan po sa mga nag-a-apply, tulo-tulo ang iPhone, mayong triple one, mayong radyo. Pag may rubo-rubo sa saindang komunidad, taas na sinag-aabot ng double break or triple break, mayo ning nagsisibag taang kapot cellphone. So, ang saro sa mga requirements, must own or possess a two-way portable radio. Letter E, must garner a general average of at least 75% of the standard rating procedure during his or her probationary period. Ini po ang SRP, kan paglalaog sa regular membership. Netting, 20%. Monitoring, 20%. Ang monitoring po, itong pag-check-in sa mga net calls. Kaya lang pag umanggabos, may base ano? May regular netting. Ito na lang ang babasayan, itong monitoring naman. Okay. 20% operation, 20% written examination, 10% interview, and number 10, deportment. Ang nakalaag po ni deportment, gusto sabihin, itong customary, itong conduct ng applicant during his probationary period. Kung ika-arrogante sa mga regular members, pero makulong sa buot ng regular member, yung aprobaranan sa imong elevation. So dapat po, dyan po sa kantong ayan, sa 176, yan mga nakaputi. Tirindog na tabi ka po, sirs. Yan, kapitan kang nakulaon na barangay, aplikante yan yan kang 176. Pag nag-aabot po kami, sa sarong tiripon, gabos ng regular members, tigtudulo kan mga iyan, may daradarang lagbok, karanilo sa mga lagbok nindo. Iyan po, ang samuyang basihan kan sa indang deportment, makikibistuhan ka sa regular 41. Papapirmahon mo, si Sir Tunay, kanganing mabistukan si aplikante, mabistuman kang regular member. Iyan po ang sarong paagi ni para i-rank ining deportment. Bahala na po si mga regional, si mga chapters kung paano innovation ang sa Indopong Gigibuhon. Ano pa? Uya na, payment of membership fee of 250. Ang membership fee po, one-time payment ini. Bilang miyembro ng KBR5. Luwas palig itong annual dues. Ini po membership fee. Sa mga po sa Kalabanga, pag nag-apply ka, mabayad ka ng 500. 250 for the membership fee, 250 for the ask application fee. Kung dahil ka nakatapos kang probationary period, ang membership fee, dahil ka man may elevate, reimbursable. So, dapat po, before elevation, nagbayad na ang kada applicant ng 250 as membership fee.
May i-elevate at yan? Go. May mga i-elevate na at yan. Ma-exam, may interview, tapos dapat itong membership bidding 250. Best. No regional best, no elevation. Yan po ang policy. Dapat pala, no regional best. Yeah. So, department. Payment for issuance of a regional ID amounting to 150, valid for 3 years. Payment for the regional best and PIN. Yeah. No regional best, no elevation policy shall be imposed. Regional best. Okay na yan. So yan lang po ang ang madadagdag naman sa article na po yan. Article 5. Si requirements lang po tayo ang pigahagat kang RCC. So yun na lang ang pigla ka namin. Isa'y po ang may komentaryo. Isa'y ang tulong ka na. With your officers. This is the only time that we can present to you what has transpired in our quarterly meeting. So this is our plenary session for the general membership meeting. So when we say general membership, invited including si mga 41s. Because we will now present kung ano man ang napag-ulayan sa mga quarterly meetings with your officers. So this only happens once a year. Once a year, every June lang po ini mangyayari. So bear with us. Because the GMM is once a year. And the GMM is required by the Securities and Exchange Commission na once a year, mahal kita araw kaini, ma-present kami sa inyo. So bear with us. This is part of the program of the Grand Eyeball. Ini yung plenary session. After this was approved, it's implementation. Once this approved, it will not be implemented. Thank you. Salamat po. Since mayroon ng ibang query, nadawag ito nung sabi ni Go, apritaran ka na. Duman po sa requirements, pagbutuhan ka na. As many as in favor, duman sa requirements to be included in the IRR, please say aye. And those who are in favor may say nay. I submit, Madam Secretary, please take note. The requirements are hereby adopted. Next. Ayun. Sa Article 8, may dikit lang po kitang porsyon regarding the need. Ini po kaya ngunyan sa atyan sa mga highlights kang Grand Eyeball, itong raffle draw. Ayun, itong raffle draw na 2 months ago, bigpa na nauna si mga tickets sa kada chapter. Ang rason po baga naman, kaya po handa ang 103 para naman sa requirements ng SEC. Yan po. Ang Regional Council, kaya man po na-devise ng ano man na GIP or IGP, Income Generating Project. Dahil man na-devise ng ano man na IGP, kung mayo ng pangangaipo ang RCC. So, nag-aapot ano takaipuhan magkaigwa ng raffle draw. Precisamente po, takaipuhan ng RCC ng awad-awad na kantidad para naman sa mga penalties na sa SEC. Otherwise, mawawaaran kitang pribilehyo na gamitin ng satuyang pangaran kung ini basura na ang SEC. So hanggang po pwede pa, nagigibo rin bahagi ang RCC through the Ways and Means Committee, headed by 17669, para maka-raise kita ng pundo para po duman. So bigla po, sa Section 1, for Article 8,
funds shall be derived from affiliation fees. Annual, ano ito may tawag yan? Sa inali ang tawag pa rin. Gini? Sila ka. Yeah. Funds shall be derived from affiliation fees, annual membership fees, percentages from payments of official KBR 5 ID and best, monthly dues, donations, and income-generating projects, IGPs devised by the Ways and Means Committee, duly approved by the BOT. And proceeds from income-generating projects. So, tigdagdag na lang po dyan itong primordial concern kang Ways and Means na maghanap ng kadagdagan na bundo para sa pangangaipo kang Regional Coordinating Council, Siriman kang Provincial Coordinating Council. Any comment, remark, revision, suggestion, or whatsoever, please go ahead. 17629 standing by. Mayo po. So, mayo na ning ibang comment, lalagda po sa butuhan, as many as in favor, duman sa phrase na itong idinagdagda sa Section 1 under funds, be included sa IRR, please say aye. Aye. And those who are in favor, please say nay. I submit, Madam Secretary, that particular phrase is hereby adopted. Article 9. Membership fees, dues and fines. Section 1. Letter B. All chartered member chapters shall pay the Federation an annual membership fee of 500 pesos regardless of the number of individual members in the chapter. Pigi-implementa na po pag-ini. Ayun. Okay po, explain ko lang ining Federation annual membership fee. Ano po? Dati po, ang panahon ni 3022, ang pigtatao-ta 1,000 per chapter. Kung natatandaan po nindo, ang mga officers usually ang naabunan. Yan, 1,000 yearly, annually yan, natao kami. For gastuson iyan, kang sa to yan, regional governor and then kang RCC. Dinuli sa kadipisilan po, kang panahon mo niya na mag-ano ning generate ning kwarta, kan 103, na pagkasunduan po na si 1,000 na dating pigtatao annually, ibinabang 500. Para mag-iana lang po sa kada chapter. Tabo po nindo kayo from 1,000 to 500. Ayan lang pang explanation kayo 500. Dati 1,000 na pigtatao takat to under Regional Governor Sir Medic Salvi. Nagbayad na. Yun po, itong ngunyan na Grand Eyeball po, ang hinagat mi, dati dapat ang registration fee is 1,000 sa Grand Eyeball per chapter. Pero ako mismo sinag-motion, nag-ibo na lang 500 ang registration, i-add na lang itong 500 na annual fee ang kada chapter, kaya 1,000 manggiraray. Kasi itong natipuntang annual fee, ginastos na sa mga pangangaipuan kang ngunyan digdi sa mga tukawan, arkilado po yan, mga lamesa, sa banda, sa Shogun at dyan. So, nakatipid na kamong 500. Kung dahil ko ibinaba si registration fee na 1,000, ang babayaran ko tanin doon mo yan, 1,500. So, nahirap man po ako sa ito, may raffle ticket pa kita. Ako mismo ang nag-motion sa BOT Executive Council, nag-ibo na lang 500 ang registration and i-add na lang itong annual fee. So, iyan po. Kaya itong annual fee na 500, ginamit ang munyan na sa Toyang Grand Eyeball. Thank you po. Salamat po. So that is paragraph B of section 1. And section 2, letter A, regular members. All regular members shall be required to acquire the KBR 5 ID worth 150 pesos with a 3-year validity as proof of the respective active membership.
Yun ang pinisipig mentionar ko sa bago naman sa qualification for election to any position in the chapter. Ang magiging proof kan sa inyong active membership, itong regional ID. As per approved on a motion in the January 2025 joint BOT and RCC meeting. Sa po ini kinito. Sa Albay, naman sa Baris Ace. Yan, parang ko naman. Ayun po, approve ini. Ang dami po ganito, ang 150 tang ID is for 1 year only. 1 year lang po ba? Kung natatandaan nyo itong ID na plastic na pag-i-issue ka to Confederation under pa ka to kan mga previous regional governors. So ngunyan po, minauta na since ang term kang governor is 3 years, mako-inside po ang validity kang ID for 3 years also. So, 150 magira kaya di kita nagdagdag. Hindi po, pag nag-avail ka mo, yaon ka mo sa active membership status. Si dahil nag-avail, ang mangyayari is members in the kang KBR5, pero dahil sila classified as active member status. Pero yan sa ano, kasi ma-issue na kita kaini yung corporate book kang SEC, ma-appear ka mo sa listahan kang SEC kung naka-renew ka mo kang ID. Kung di ka mo nag-renew kang ID nito with the validity of 3 years, mawawara ka mo sa lista tiktik. Pero you're a member of the KBR5. Dahil lang ka mo nagkuha kang ID. Proof of active membership lang ang ID. Ano po? Ay, iyo po po na yun. Membership book, may tatak po ini kang Securities and Exchange Commission. Isasubmit in this sa inla yearly. So, yan na lang po ang explanation kaya ng ID. Thank you po. Okay. Nagaling pong ganahan kita paghapot o ibang hapot, iyon na po ni ang hearing article na papa-aprobaran mo sa inyo. After this, the proposed amendments will be declared as adopted by the June 7 Grand Eyeball held at Pasakaw, Camarines Sur. So, for the article, last article number 9, section 1, paragraph B, and section 2, paragraph A. Nabasa na po sa bago ang paragraph B, all chartered member chapters shall pay the Federation of annual membership fee. So 500. Ang section 2, all regular members shall be required to acquire the KBR ID worth 150 with a 3-year validity as proof of the respective active membership. Any comment? Any remark? Suggestion? Revision? Sir Bobit again, please come over. Pagal na ko kami bira-bira dyan. Minas in favor to the 2 paragraphs under Article 9 to be adopted. Those who are in favor, please say aye. Aye. And those who are not in favor will say nay. So the ayes have it. That particular provisions appear to be adopted. Mr. Governor, the floor is yours. Salamat po. Gabos ng chapter, salamat po. Salamat po. Yung lignig niyo sa inyo tan. Iana is firing squad. O, ma-fashion show. Anyway po, salamat po sa sign ng kooperasyon, salamat po sa sign ng pag-intindi. Pasensya na po kamo medyo nahaloy, pero tapos naman po. So I hope na we can implement the articles and masusunod na po ang mga rules and regulations up to the chapter level.
Ang importante po, may guide na kamo, lalo na sa mga aplikante, pag re-recruit nindo. Kadakol na chapters kaya ang naghahapon sa ko, ano sir, ang kaipuan mi, na kung anong sa aplikante, ano po ang gigibon. Na-exam pa po yan, interview pa po yan. Yan na po sa IRR. Tatawan ng kamo kaya ng kopya, kaya mga amendments, and no need na kamo magapot sa regional governor kung anong gigibunin do sa chapters. Naintindihan po mga executive officers from the President to the PIO and the Board of Directors, aram naman nindo ang giya nindo kung ano ang mga lay o ano ang mga policies na sa indong i-reformulate para maging angkop sa indong chapter with regards and reference sa satuyang IRR. Yung malang pa yan ang purpose ko. Kung taano kaipuan, may ma-approval ini yung IRR within this general grant eyeball. Salamat pong maray and pasensya na sa abala. Thank you.